Hi minasan, konnichiwa. My name is Maria and welcome to my channel. For today's topic guys, napaka-importante ng ating pag-uusapan. Ang information na sasabihin ko sa inyo ay galing mismo sa Japan Immigration Lawyer. It's all about Japan Permanent Residency. Paano nga ba mag-apply ngayong year 2025? Ano ang kanilang mga requirements at ano ang mga bagay na hindi mo dapat gawin bago ka mag-apply ng permanent residency para makaiwas ka na ma-denied ang iyong application. So stay put ka lang dyan at tapusin mo ang video na ito dahil sigurado ako marami kang matututunan dito na pwede mong gamitin sa iyong pag-a-apply. So bago tayo magpatuloy guys, ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Sakamoto Lynette dahil sa kanyang pagme-message sa akin sa aking page, no? At ang sabi po niya, "Hi ma'am, ask lang po. 4 years na po akong kasal at Japanese po ang asawa ko. May anak po kaming kambal na lalaki. Gusto ko po sanang mag-apply ng permanent visa next year. Possible po kaya na ma-approve kung may anak na. Sana mapansin po ma'am." So, very unexpected po itong tanong nyo kasi sa mga content ko po, wala pa naman po ako sa ganitong medyo ka-complicated na bagay. Pero anyway, thank you so much Ma'am Lynette dahil dito nagkaroon ako ng inspirasyon na gumawa ng ganitong klaseng napaka-importanting content. So, ni-research ko po itong mabuti dahil gusto ko yung ibibigay kong information sa inyo, sa mga kababayan natin na nagnanais na mag-apply for permanent residency, ay at least hindi man siya 100% sure, pero alam ko na ito ay magagamit nyo. Mapapakinabangan nyo itong mga sasabihin ko. Permanent residence in Japan. Paano nga ba maging qualified sa pag-a-apply ng permanent residency dito sa Japan? May 3 kondisyon sa pag-a-apply ng permanent visa or permanent residency. The first condition is residency requirements. Siyempre, dapat kasal ka sa Japanese ng 3 taon o higit pa. Number 2, dapat ikaw ay naninirahan sa Japan mula 1 taon hanggang 3 taon. The second condition is all about annual income. So, dito na tayo sa salary, no? The annual income na expectations or required ng immigration bago ka mag-apply ng permanent residency. Ano nga ba? Magkano nga ba ang minimum na dapat na kinikita ng isang aplikante? So ito guys, no, ang sweldo mo dapat ito ay umaabot man lamang sa 3 million yen kada taon. Okay? Parehas lang din ang requirements kung ikaw naman ay working visa at gustong mag-apply ng permanent residency. So ibig pong sabihin, hindi lang po yung mga kagaya natin, may spouse na Japanese ang may ganitong klaseng requirements. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo itong bunuin mag-isa. Halimbawa, kung ang aplikante ay isang full-time housewife at ang kanyang asawa naman ay company employee at meron silang 2 anak at ang lalaki na nagsusuporta sa kanyang asawa at anak, kagaya ni Ma'am Lynette, ang total ng dependents ng lalaki ay 3, ang kanyang asawa at 2 anak. Sa makatuwid, ang computation niyan ay magiging ganito. Dapat madagdagan ang income ng lalaki at least 200,000 yen to 300,000 yen per year. So from 3 million yen, dapat ito ay madagdagan pa ng another 200,000 to 300,000 yen. Kada taon po ito. Sa loob yan ng 3 taon straight bago kayo mag-apply ng permanent residency. Ilang taon po ba na income ang pinagbabasihan ng immigration? Well, in this case po, hahanapin sa inyo ng immigration ang at least 3 past year of annual income. Kagaya po na sabi ko kanina, yung 3 taon na nakaraan na income nyo, yan po ay hahanapin ng immigration sa inyo. Kaya kung nagpaplano po kayo mag-apply ng permanent residency, at sa kasalukuyan ay wala pa po sa required annual income ang inyong kinikita, mas makakabuti po o maia-advise ko po sa inyo na mag-intay muna po kayo or
trabahuhin nyo muna po yung length na yun, yung 3 taon na yun na straight, na may same annual income. So, siguro sabi ng iba dyan, napakalaki naman yan. 3 taon, kung mag-iintay pa ako ng 3 taon, straight, kaya ko ba yun? So, the third and last condition is taxes, pension, and insurance. Ayan na, dito na tayo nagkakatalo guys, kasi alam naman natin na hindi lahat ay nagbabayad ng taxes. Hindi lahat ay nagbabayad ng pension, no? Siguro yung insurance pwede pa kasi kailangan natin yan sa pang-araw-araw na buhay dito sa Japan. Like for example, hindi inaasahan, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, nagkasakit ka or ganito. Siyempre, malaking tulong po kasi yung pension sa atin, no? Malaki po ang naliles doon sa ating binabayaran sa ospital at sa pagbili ng gamot. So, ito po. Number 1 is taxes. Hahanapin po nila yung last 3 years payment ng inyong mga taxes na binabayaran. Kaya, syempre, kailangan talaga magbayad bago ka mag-apply ng permanent. And the second is pension. Sa pension naman po ay last 2 years. Yan, pakimemo na lang guys, or balikan nyo na lang po kung medyo masyado akong mabilis. At sa health insurance ay last 2 years din po ang kanilang hinihingi. The pension and health insurance are same po. Last 2 years ang kailangan po ninyong i-provide. At paalala lang po, na kahit isang delayed payment lang po during those period of time, maaaring maging dahilan ng pagka-denied ng inyong permanent residency application. Okay? In short po guys, kailangan hindi tayo delinquent sa pagbabayad ng taxes, pension, and the health insurance. Siyempre, hindi lang po kayo yan, hindi lang po si applicant ang dapat na laging on time sa pagbabayad, kundi maging ang kanyang asawa. Mapahapon man yan o permanent residency holder, basta ang kailangan po, ang required po is on time po ang pagbabayad. Kaya hindi lang basta dapat bayaran, kundi maging maayos po yung pagbabayad natin. No delayed payment hanggat maaari. Hindi lang ito basta sa ating mga foreigner, kundi maging sa mga spouse na Japanese national po or spouse na permanent resident. Kailangan po na sila ay updated sa pagbabayad ng taxes. Means wala po silang anumang utang sa tax insurance. Dapat po ay parehas po maganda ang record sa taxes and insurance, both applicant and the husband. Paano po yun? Halimbawa ganito. Hindi po ako nagbayad ng 3 buwan or ng 6 na buwan kasi gusto ko bugsuan na lang, bigla kong babayaran lahat. No. It's a no po. Ayon po sa Japan immigration lawyer, hindi po yan inaalaw dahil ang kailangan po nila is yung pagiging good record mo sa pagbabayad ng buwis at sa pagbabayad ng mga pensyon. Bakit nga ba nila nire-required ang mga foreigner na magbayad ng pension? Kasi po ganito yan. Siguro po hindi na lingid sa kaalaman natin na hindi po lahat nagbabayad ng pensyon. Pakaunti ng kaunti na po yan habang tumatagal. Lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon, halos iilan na lang po sa kanila yung talagang nagbabayad po ng pensyon. So, ang concern po nila is papaano kapag dumating pa yung panahon na tumagal-tagal pa, lumiliit na yung natatanggap ng mga katandaan, yung mga matatandang Japanese, and yung iba pang mga foreigner na halos dito na tumanda, lumiliit po ng lumiliit yung kanilang nakukuha dun sa pension or tinatawag na nengkin. So, papaano pa sa henerasyon natin na ilang taon pa lang tayo? Pagtungtong natin na pag dito din tayo tumanda, pagtungtong natin ng 65 na kailangan na natin tumanggap ng pensyon, baka wala na tayong makuha. That's the reason pinupush po nila na bago mag-apply ng permanent residency, kailangan po ikaw ay nagbabayad ng nengkin. At para naman po doon sa mga permanent resident na matagal ng permanent resident, which is hindi pa sila nakakakuha ng pension, i-take note nyo po ito ha, kasi this is from Japan immigration lawyer. May possible po na kayo ay matanggalan ng permanent residence or pababain po yung taon ng pag-i-stay nyo dito sa Japan kapag hindi po kayo nagbayad ng tax.
And this one po is para sa mga gustong mag-apply ng permanent residency kung ikaw ay nasa working visa status like engineer. Hahanapan po kayo ng immigration ng annual income for the last 5 years. So, eto, i-compute natin yan, no? For example, ang sabi ko po kanina ay 3.2 million yen or 3.3 million yen, no? Imumultiply nyo po yan sa 5 taon. So, kailangan yung straight na yon, yung straight from year 1 to year 5, dapat yung salary mo naka-maintain. Dapat po yung halaga ng salary mo is 3.2 yon kada taon. Or 3.3. Paano po yun, ma'am, kung ang sinusweldo ko po ay higit pa? Di mas mabuti po. Kung mas higit pa po kayo dun sa 3.2 o 3.3 million yen, mas okay po yun. Kasi makikita talaga ng immigration na okay, stable ka, kaya mo naman palang kumita, kaya mo magbayad ng taxes, ganito, ganyan. Mas madali po ang magiging process ng inyong pag-a-apply. Regarding naman po doon sa tanong ni Ma'am Lynette sa akin, kung kapag nagkaroon ka ba ng anak dito sa Japan ay possible ka na matatakan, mabigyan ng permanent residency. That was before po, ilang dekada na po ang nakakalipas, ma'am. Sa ngayon po kasi, 2025 na, syempre iba na po ang proseso. Ang pinagbabasihan po nila, mas malaki po yung points. Mas malaki po yung tsansa na ikaw ay maaprubahan kung ikaw po ay nagbabayad ng taxes, pension, and health insurance. So, kung hindi mo po yun ginagawa at ikaw ay nag-a-apply lang dahil ikaw ay may anak, hindi po tayo makakasigurado na tayo ay mabibigyan ng permanent residency. So, much better po na kung kayo po ay may asawang Japanese or may asawa po kayong permanent, i-push nyo sila, ma'am, na bayaran yung inyong mga linisin yung inyong pangalan sa taxes, health insurance, and sa pension. Kasi obligado po yun talaga. Halimbawa po ako, since ako ay nagstay dito year 2018, hindi pa po ako nag-try na mag-apply ng permanent residency. Why? Kasi po, nag-start ako is Hakken-kai siya, or under po kami ng broker. So, minsan may trabaho, minsan wala. Hindi po mapalo ng ganun ang sweldo ko since before. Ng 3.2, ganyan. Wala pa po. Pero itong mga, siguro last year, ayan, ang taas. Tumaas yung taxes ko. From 2 lapad lang mahigit kada buwan, halos 4 na lapad na po ang binabayaran ko. Ganun din po yung asawa ko. Pero 4 na taon na po kaming straight nagbabayad ng taxes, ng insurance, and ng Nenkin, nung lifetime insurance na yon. Nung first 3 years ko dito sa Japan, tigi 1 taon lang yan na binibigay sa akin. Kasi nga, delayed payment kami lagi sa taxes. And then, the first time na mag-apply ako ng 3 years, after nung 3 tigwa 1 year, na-aprubahan po ako. So, sa ngayon, twice na akong nabibigyan ng 3 years. Hindi pa ako naglalakas loob na mag-apply for permanent. Kasi nga po, gusto ko kapag nag-apply ako, walang aberya, malinis, wala nang hahanapin sa akin, wala nang i-question sa akin na bakit ganito, bakit ganyan. So, talagang sa ngayon naman, 4 na taon na, pulido naman yung aming papel sa City Hall, wala kaming ibang problema. Alam ko po na mahirap sa umpisa, pero siyempre, pagka talagang gusto mo makakuha ng permanent dito sa Japan, pag gusto mo maging permanent, madala mo dito yung pamilya mo, makapag-invite ka ng walang problema, edi sundin na lang po natin yung proseso. Kasi para din naman po sa atin yon. Siguro po sabi ng iba dyan, bakit kaya pinupush ganito ganyan? Sila lang din naman ang nakikinabang, ang bansa lang din naman na ito ang nakikinabang. Well, nakikinabang din naman po tayo sa kanila. Sa unang-una, sa pagbibigay ng ayuda para dun sa may mga anak na halos monthly or after 2 months, 3 months, nakaka-receive sila ng child support. So, marami pong benepisyo, no? Hindi lang naman po yan dahil sinisingil tayo or pinupush tayo ng gobyerno na magbayad. It doesn't mean na lahat yun ay sa kanila napupunta. Bumabalik din po yun sa atin. Siguro, hindi lang po natin nararamdaman dahil nga medyo pataas ng pataas ang bilihin, mabigat sa bulsa.
Pero yun po ay bumabalik sa atin unti-unti, no? Napapakinabangan po din natin yan unti-unti. So, wag po tayong mag-hesitate, wag po tayong mag-alinlangan na hindi tayo magbayad ng lifetime insurance, ng taxes, or anything. Kasi, ganun lang po yan give and take. Nakikinabang tayo sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng trabaho, dito tayo nakatira. Kailangan din nilang makinabang sa atin. Ganun lang po yung cycle niyan. And guys, eto importante to. Ano nga ba yung common reason for permanent residency rejection in Japan? So, kagaya po ng sabi ko kanina, kulang o hindi umaabot sa required amount ng annual income ang iyong kinikita, pati na rin ang iyong asawa. So, yun po yung number 1 na pwedeng maging dahilan ng iyong pagka-denied. Number 2, matagal na pag-uwi sa Pinas na halos umaabot ng 3 buwan hanggang 6 na buwan. Kapag ganito po, ang ating pagstay ng matagal sa Japan ay mababaliwala. Magre-reset po ito. So, it means back to 0 po ang bilang natin. Pag ganun po tayo katagal, halos kalahating taon tayo nagbabakasyon sa Pinas o sa abroad, basta yan outside Japan, no? Pag ganun po katagal ang bakasyon natin, yan po ay magba-back to 0. So, kumbaga parang balik grade 1 tayo pagka ganyan ang gagawin nyo. Pero, kung may valid reason naman po kayo sa ganun kahabang bakasyon, much better po na gumawa kayo ng letter para pag kayo po ay nag-apply ng permanent residence, yun po ay isasubmit nyo kasama ng ibang papeles. Yun po ay ipapakita nyo sa immigration. Make sure lang po guys na ang inyong reason ay talagang valid. Okay? Like for example, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Mayroon kayong negosyo sa Pilipinas, no? Hoy guys, hindi ito yung usaping basta sari-sari store lang ha, hindi ganyan. Meron kayong negosyo sa Pilipinas na kailangan nyo talagang umuwi. For example, may-ari kayo ng resort, may-ari kayo ng ganito. May-ari kayo ng travel agency, kailangan nyo umuwi ng Pilipinas. Yung mga ganong klaseng bagay po. Hindi ko po tinutukoy dito is yung mga maliliit na business like pwede namang si kamag-anak ka mag-handle. No, it's not that. So, yun, it's kind of valid reason po yun para sa kanila. So, bukod pa dyan, kailangan nyo pang magbigay ng ibang valid reason. Kung wala kayong negosyo, syempre isip kayo ng ibang valid reason. Ito pa po, para dun sa ating mga kababayan na mayroong driver's license at kayo po ay may asawa na mag-a-apply or kayo mismo ang mag-a-apply ng permanent residency, please, huwag nyong hayaang madungisan yung pangalan nyo or masuspend yung inyong driver license. Iwasan nyo po na magkaroon kayo ng problema ng kahit na anong violation bago kayo mag-apply ng permanent residency. Why? Kasi po, halimbawa, nasuspend po yung inyong driver license. Magwe-wait po kayo ng 5 years bago po ito ma-lift ang inyong violation. So, gaano po yun katagal, no? Yung expand po nung time na yun, gaano katagal yun. Kaya hanggat maaari, bago po kayo mag-apply ng permanent visa or yung asawa nyo bago nyo pag-applyin, make sure po na wala kayong violation. Napaka-importante po ng driver's license dito sa Japan. Alam po natin yan. At alam din po natin kung gaano kahirap kumuha o mag-exam, lahat yan, effort, para lang makakuha ka ng driver's license. So, iwasan po natin magkaroon ng violation. And guys, this is last po. Kung ang iyong asawa na Japanese or permanent resident ang nagbabayad ng iyong tax or limited lang ang pwede mong kitain in a year, meron pong violation dyan. Yung tawagin ay dependent. For example, yung asawa mo ang bumubuhay sa inyo, no? So, it doesn't mean na hindi ka pa pwede magtrabaho. Pwede ka pa rin magtrabaho, pero limited yon, di ba? Hindi ko sure kung ilang oras ba. I-correct nyo na lang ako if I'm wrong. Hindi ko sure kung sa loob ba ng isang linggo is 28 hours or 48 hours lang ang pwede nyong itrabaho. Mga ganyan, no? Kasi ganito guys,
illegal po iyon dito sa Japan. Yung halimbawa, pumapasok ka sa ganitong factory. Pagkatapos, dahil independent visa ka, limited lang yung time mo. Then, papasok ka sa ibang factory or papasok ka sa ibang trabaho. No? Kapag po yan ay napag-alaman ng immigration na inyong ginagawa, maaari po kayong hindi mabigyan ng permanent residency. Kasi po, yan ay paglabag sa batas dito sa Japan. So, bago po tayo mag-apply ng mga bago po tayo mag-apply for permanent residency, make sure po na wala tayong nilalabag na anumang batas nila para nang sa ganun, hindi tayo mahanapan ng butas. Alam niyo yun, hindi tayo magkaroon ng problema. Maging smooth lang ang ating gagawin. So, ayun guys, katwiran ko kasi guys, hindi baling nahuhuli ka sa lahat ng bagay. Alam mo yon, hindi baling nasa pinakadulo ka. Basta ang importante, smooth yung galawan mo. Hindi baling sila nagmamadali, hindi baling sila mas nauuna sa'yo, hindi baling sila mas ahead sa'yo. Walang problema doon. Kasi, hindi mo naman alam kung ano yung tinahak nila bago makarating doon. Hindi mo alam kung gaanong bako-bako yung dinaanan nila bago makapunta doon. Gusto mo ba maging ganun ka rin? So, ang gawin mo, ipulido mo lahat ng bagay habang nandyan ka, kahit mabagal yung pag-usad mo, at least wala kang magiging problema pagdating mo sa dulo. So guys, ayun lang. I'm sure naman na yung mga ipinaalam ko sa inyong information ay 90 to 95% accurate yan. So kung sa 5% na yun ay meron kayong pagdududa sa lahat ng sinabi ko, you can do your own research po. Pwede po kayong mag-research sa sarili nyo para at least madagdagan yung kaalaman nyo, di ba? Kasi iba talaga pag may alam ka, lalong-lalo na sa batas dito sa Japan. Again guys, kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please pa-click naman yung like. Pa-comment na rin po ako kung sakaling may request kayo na susunod nating i-content. Yan, pag-aaralan ko yung mabuti at huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo basta pupulot kung saan-saan. Yan ay siguradong legit, okay? Pa-share na rin ako guys para makatulong din sa iba, no? Sa ibang mga kababayan natin na alam yung nagpaplanong mag-apply ng permanent residency. Pa-subscribe na rin ako guys. And guys, pa-click na rin po ng bell button para lagi kayong updated sa lahat ng upload ko. Thank you po!